What's up? Welcome back din sa ating channel, mga tol. Alright, so tayo nagbabalik para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin, mga tol. Etong ating napanood dito po sa 1PH na kung saan nako po, etong si Senator Bato de la Rosa, ewan ko ba. Ano bang nito? Ano ba take nito? Ay kayo na ho ang humusga. Pro-China po ba siya o pro-Philippines? Tinalikuran na po ba niya ang kanyang suporta sa dating Pangulong Duterte? Nag-isa siya rito hindi ko ma-explain, Pero tignan natin, itong balita na to, mga tol, itong interview ni Senator De La Rosa, dito po sa 1PH. Okay, so wag na natin patagalin ito, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Paki-like naman po ang ating video. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so alamin natin, mga tol. Pag-usapan natin to, okay? Let's go. Okay na, so i-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion dito sa mga sagot ni Senator Bato de la Rosa, okay? I also have to bring up, sinabi mo na rin to sa StoryCon before, you did say that you will live and die with your president. No. You will live and die with your president. You will live and die with your president, mga tol, Sinabi nga daw po niya yan. Sino ba yung president niya? Walang iba, syempre, ang dating Pangulong Duterte, di ba? Would be President Duterte, of Yes. course. So I'm trying to reconcile what you're saying today and what you said before. Are you changing your mind now about the West Philippine Sea issue? Living and dying is different from having the different opinion. Di ba? I will live and die with him. Kung mayroong gagawang masama sa kanya, magpapakamatay ako. Pero pag magkaiba nga ng opinion yung magkaiba nga ng stand yung magkapatid. Anong pagkakaintindi ninyo doon, mga tol, sa sinabing, pag sinabi mong you will live and die, doon sa certain na tao, anong pagkakaintindi ninyo doon? Parang parang baga, ito para sa akin, parang pagtatanggol mo siya, hanggang sa kahit anong mangyari. 'Di ba? Pero kung parang at sa certain point lang, so hindi ganun ka-solid yung kanyang suporta, o paniniwala, doon sa dating Pangulong Duterte. 'Di ba? So meron something na parang nag-aalanganin pa rin siya at a certain point. So hindi siya ganun ka-solid. Tumatalikod na ba siya sa dating Pangulong Duterte? Ano sa palagay ninyo? Kami pa na hindi mo. O dahil election lang kaya Stand yung magkapatid. Kami pa na hindi mo kami magkapatid. so pag magkapatid daw, may kanya-kanya tayong opinion. Well, totoo naman, may kanya-kanya tayong opinion pagka magkapatid. So kung sila pa daw ba na hindi sila magkapatid, 'di ba? So po pwedeng pagka tama si dating Pangulong Duterte, kakampihan niya. Pagka mali, tatablahin niya, parang ganun. So hindi siya 100% na solidong sumusuporta, dito sa mga Duterte, 'di ba? Tama ba? Parang ganun kasi yung pagkakaintindi ko doon sa kanyang mga sinabi dito, Balikan natin, mga tol. Kayo na maghusga, 'di ba? Are you changing your mind now about the West Philippine Sea issue? Living and dying is different from having the different opinion. Oh. Di ba? I will live and die with him. Kung mayroong gagawang masama sa kanya, magpapakamatay ako. Pero pag Parang naghang. magkaiba nga ng opinion yung magkaiba nga ng stand yung magkapatid, kami pa na hindi mo kami magkapatid. Di ba? At saka, you are trying to distance me from President Duterte. Sabi ko na sa inyo, hindi siya pro-America, hindi siya pro-China, pro-Filipino siya. Hindi raw siya pro-China, mga tol.
Okay, ganito kasi yan, no? Alam naman natin kumakalat din yan sa sa social media, 'di ba? Hindi naman natin may tatanggi yan. So kahit ipaboran nyo yung isang kopya niyan, marami na yan, kumalat na yan. Mga tol, honestly, 'di ba? Ganyan po ang social media ngayon eh. 'Di ba? So kung sasabihin niya na hindi siya pro-China, yung interview o sa speech na sinabi niya, no? Na gusto niya maging probinsya ng China ang Pilipinas. Hindi daw pro-China. Kung ikaw maka-Pilipino ka, kung pro-Pilipino ka, no? Hindi mo sasabihin ganon na gusto mo maging probinsya tayo ng China. Ibig sabihin, mas gusto mong mapasailalim tayo ng China kesa maging kesa labanan natin yung China sa karapatan natin diyan sa West Philippine Sea o sa ating exclusive economic zone. Pero kung sasabihin mo na mas gusto mo maging probinsya tayo ng China, ibang usapan yun. Pro-China ka, pabor ka sa China. Ganun ka simple. Di ba? Kaya nga yung ganyang diskarte, ganyan, para respeto. Alam naman natin, pinagbumura nga niya yung Amerika nun eh. Oh. Diba? Kaya nga yung ganyang diskarte, ganyan, para respetuhin tayo ng both countries. Tingnan nyo. Hindi yun eh. Nirespeto ba tayo ng China? Diba? Hindi yun. Mas pinanindigan mo yung karapatan mo, mas pinanindigan mo yung pagiging Pilipino mo. Oh. Mas makukuha mo yung respeto ng ibang bansa. Okay? Pero kung sasabihin mo na tila mas papabor ka na maging probinsya tayo ng China, parang gusto mong ibenta sa China yung Pilipinas. Ganon. Diba? Ganon lalabas yun eh. Anong tingin na lang sa atin ng ibang bansa pagka ganon ang usapan? Pagka ganon ang binitawan ng presidente? Diba? Mawawalan ng respeto sa atin. Iisipin nila, wala naman palang kwenta yung presidente na yan. Gusto silang mapa-under na lang ng China. O ba't pa natin susuportahan yung Pilipinas? Ang tanong, iniwanan ba tayo ng Amerika during those time? Hindi. Diba? Nandiyan pa rin sila. Oh. Makikita natin dito yung kung sino yung mga makabayan talaga. Diba? Yung maka-Pilipino. Diba? Sa panahon ni Presidente, meron ba tayong nawala na area sa West Philippine Sea? Meron. Meron. Ang tanong kasi dyan, mga tol, hindi ganun, hindi siya nawala eh. Meron ba tayong ipinagtanggol na isla ng Pilipinas noong panahon ng Duterte? May nabalitaan ba tayo? Hindi kagaya ngayon. Oo, meron siguro. May mga nabalitaan tayo. At meron din tayong nabalitaan na during those time, mga tol, hinaras yung mga mangingisda natin dyan po sa ating EEC. Mas marami lang balita ngayon tungkol dyan sa West Philippine Sea dahil mas naging vocal yung gobyerno natin, mas naging vocal, mga tol, ito pong mga mainstream media, mas pinapakita nila yung balita ngayon ng mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Okay, hindi kasi kagaya natabunan yung issue na yun ng West Philippine Sea ng ibang mga ginagawa, ng ibang mga pangyayari dito sa Pilipinas. Okay, so hindi yun ang napagtuunan ng pansin. Kaya yung China, mas lumalakas ang loob. Na feeling nila hanggang ngayon, sila pa rin yung naghahari dyan. Hindi nila akalain, mga tol, na yung papalit na presidente, Pangulong Bongbong Marcos, ipaglalaban yan at mas magdadagdag pa ng mga barko na magbabantay dyan. Yun ang hindi matanggap ng China. Kala nila may kakampi pa sila. Diba? Meron bang naagaw? Meron! But they increased their Respeto militarization. tayo ng China. Yeah. Respeto tayo ng China. Nirespeto tayo dahil yumuko tayo sa China. Ganon ka simple yun. Ikaw ba naman sabihin mo na gusto namin maging probinsya ng China? Gusto ng China yan. Wala silang kapagod-pagod, hindi dadaan ng gera. Oh. Walang madadamay na tao. Walang kahirap-hirap na makukuha nila ang Pilipinas. Yumuko tayo eh.
Same thing na gusto nilang mangyari sa Taiwan. Payukuin nila yung Taiwan at sumuko at isurrender ang Taiwan sa mainland China. Oh, kung tayo, kinukuha lang nila yung mga maliliit na isla dyan sa West Philippine Sea, mga tol, mga ababayan, tayo, Pilipinas, during those time, sinusuko natin yung buong Pilipinas sa China. Ganun. Irerespeto talaga tayo, aba, hindi sila gagalaw. But they increased their Wala. militarization. Nirespeto tayo ng China. Yeah. Nirespeto tayo ng China. Nirespeto siya ng China. So, napakaganda, di ba? Irerespeto siya ng China kasi nga, yumuko tayo sa China. Yumuko siya sa China. Ganun kasimple yun. Di ba? Anong gusto niyo mangyari? Maging ano na lang tayo ng China? Maging asunod-sunuran tayo sa China? 'Di ba? Na kiniklaim na nila halos lahat pati Palawan ngayon, yuyuko na lang ba tayo sa China? 'Di ba? Hindi po pwedeng ganoon. Ipaglalaban natin kung ano yung karapatan natin bilang mga Pilipino. 'Di ba? Meron ka ba narinig na pambubuli ng Chinese militia doon sa ating mga isda? Meron 'yan. Meron 'yan, makikita niyo 'yan, naibalita 'yan. No, well, I think nasa GMA 'yan. Siguro mga ilang taon na nakakalipas. May balita yan. Yung sinasabi nga natin. 'Di ba na wala silang nagawa yung mga mangingisda? No, na ibinigay na lang nila yung huli nilang isda. May ginawa ba gobyerno natin doon? Ngayon, wag niyo sasabihin na walang ginawang harassment. Meron. May ginawang harassment during those time. Hindi lang ganong natutuunan yung mga balita na yon. 'Di ba? Baka naman hindi nila alam na merong ganun. Bakit? Di ba? Ayaw nilang tanggapin na mayroong harassment? West Philippine Sea, nung panahon ni President Duterte? It happened before, Sen. It happened before. Panahon ni yan. Duterte? Less lang, to a Less less lang. degree. Pero hindi kagaya ngayon But na wala na talaga silang respeto. Yes. But they continued militarizing. They continued building the islands. Yes, exactly. And Whatever, kasi nag-start Oh, naman. hindi po pwedeng whatever. Dapat tong panahon na yun, kung talagang kayo, pro-Philippines kayo at hindi kayo pro-China, no? Inundin na rin ninyo yun. Hindi po pwede yung puro lang tayo petition pero wala tayong ginagawang pagbabantay do sa mga isla na yan. 'Di ba? Sabihin natin, no, na nagkaroon ng mga pagbabago sa PCG, sa Philippine Navy, nagkaroon tayo ng dadagdag ng ating mga puwersa, 'di ba? Pero kulang 'yon. Kulang na kulang 'yon. Kailangan ipakita natin sa buong mundo na taliwas tayo. No, hindi tayo sang-ayon doon sa ginagawa na yun ng China sa West Philippine Sea. Okay, so wag natin ipagtanggol. Nako po. Pro-China ba si Senator Bato de la Rosa? Well, ako honestly, hindi ko pa matansya, no? Pero kayo, no? Ano sa palagay ninyo? Yan, before pa si President Duterte pumasok sa gobyerno, panahon pa ni Pinoy, andyan na yan sila, nagsimula na yan sila. So, Sinisip pa si Pinoy. Well, honestly, ako, sang-ayon naman ako doon, no? Pero ang pinag-uusapan natin kasi dito, yung panahon ni Duterte. 'Di ba? Huwag tayong pupunta ron sa ibang presidente. Oo, given na 'yon. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, may ginawa ba? 'Di ba? Alam naman natin yung issue na 'yon, no? Nagkaroon nga ng backdoor negotiation. 'Di ba? At nandun nga, no, itong si Trillanes. 'Di ba? Na magpasa hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ano yung mga naging backdoor negotiation yun. At isa yon, mga tol, sa panlilin lang na ginawa ng China sa atin. 'Di ba? Ang usapan, pull out lahat. No, nagkaroon ng tension doon eh. Stand off, 'di ba? Ipo-pull out lahat yung barko. Ano nangyari? Pag pull out natin, naiwan yung barko ng China. May ginawa ba yung gobyerno natin? Wala. 'Di ba? Dapat kung ganun rin lang, mas maganda pa yung ginawa pala niya, no, kung babalik tayo sa mga history, no, ni dating Pangulong Estrada. 'Di ba? All out war talaga siya. Oh, 'di ba? Naubos yung mga sa Mindanao noon. 'Di ba? Sana ganun din ginawa na itong dating Pangulong Duterte. Kung ayaw niya sa China, dapat nilabanan din niya, 'di ba? Hindi pa pwedeng yuyukulan tayo sa China. whatever kung anong ginagawa nila dyan, basta importante, nirespeto tayo, hindi tayo binubuli, ating mga isda, hindi nila dinadrive. Binubuli yung mga mangingisda. Huwag tayo magmangmangan. Huwag magmangmangan. Huwag sabihin na hindi ninyo alam. Binubuli yung mga mangingisda.
whatever kung anong ginagawa nila dyan. Basta importante, nirespeto tayo, hindi tayo binubuli. Ating mga mangisda, hindi na dinadrive away from doon sa Hindi din na-drive away pero kinukuha na ng huli. West Philippines eh. Meron tayong cabinet member from the Pinoy administration. Do you want to rebut? Well, sabi mo nga, yung sabi mo kasi dahil karamihan naman ng artificial islands na kasinlaki na ng isang syudad ay nabuo nung panahon ni President Digong. No, kaya hindi rin Yun na nga yun eh, panahon ni Digong eh. Durog si De La Rosa dito, no? Walang nagawa yung panahon ni Duterte na yun. 'Di ba? Doon nabuo daw, no, yung mga military bases ng China diyan po sa West Philippines Sea sa panahon nila. Oh. Ano ngayon na didepensa niyo dito, 'di ba? Nung panahon ni Pinoy, nandun sila. Pero yung militarization ng China doon po sa mga isla na yon na kung saan naitayo nila yung mga military base na yon, panahon ni Digong. Basag. pwedeng sabihin na hindi aggressive yung China during that time. Tama. Actually, yung lumubog na yung muntik mamatay yung mahigit 20. Nangyari yan during that time. So, ang sinasabi ko lang naman ay even during the time of Digong, nag-escalate yung China, especially during sa island building. Ayun, yan, agree ako dyan. Totoo naman. Ngayon, agree ka. Ngayon, umagri siya. No, may ebidensya eh. May cabinet member ni Pinoy, oh. 'Di ba? Si Nopla, si Senator Batorito. No, sinabi na panahon ni Digong dumami yung military base, nakapaggawa sila ng military base. Anong ginawa nung panahon na 'yon ng gobyerno natin? May ginawa ba? 'Di ba? Dapat doon pa lang nakita natin na merong ganun, tinutukan niyo na 'yon kung hindi kayo yumuko sa China. Ganun kasimple. Talaga nangyayari yan, pero hindi tayo binubuli. Hindi nga binubuli, nitawa naman tayo ng isla. Iba. Anong katwiran yun? Hindi nga binuli, ninakawan naman tayo ng isla, tinayo yung mga military base nila. Anong katwiran yun? Anong klaseng katwiran yun? Di ba? Hindi tayo binubuli. At when you say, andyan sila, nagde-develop. Ano yung dinidevelop nila? Di ba yung panahon pa ng bago si President Duterte, nandyan na sila, nakapasok na sila dyan. So, huwag natin entirely i-blame si Pangulong Duterte up to the point na sabihin nyo, kami mga kandidato na pinipilaban ay Team China. Hindi nga kasi. Ito yung issue dun eh. Noong panahon nga ni Duterte, dyan karamihan na buo yung mga military base ng China. Yun yung sinasabi na itong isang rito, host dito, no, na dating cabinet member daw ni Pinoy. Okay? So bakit tong panahon ng mga Duterte, ni Digong o ng dating Pangulong Duterte, hindi yun napigilan. Walang ginawa yung gobyerno natin noon. Walang ginawa si Pangulong Duterte noong time na yon. No, napigilan yung pagtatayo ng military base na yon. 6 na taon. Kahit pasabihin natin, no, na nandiyan na yung mga Chinese na yan, yung mga barko na yan ng China dyan sa West Philippine Sea. Pero, no, kung kayo, sasabihin ninyo ngayon na anti-China sila noong panahon ni Digong, di ba? At sasabihin nilang ganun, ano nangyari? Bakit mayroong mga military base ng China dyan? Sige nga. Ano sa palagay ninyo yan, mga tol, mga kababayan? I-comment down sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Comment down sa ibaba, subscribe, like ng ating video. Alright? Peace. I'm out.